Alam niyo mga kapatid, yung pag-iingat ng Panginoon sa akin mga kapatid, kasi nasa right side pa lang po ako mga kapatid, patawid po ako ng hardware mga kapatid. Nagulat ako mga kapatid, may nag-side lang ng motor sa likod ko. Alam niyo nung binanggit ko, hallelujah Lord Jesus, thank you. Kung ako hindi mananampalataya mga kapatid, baka mapamura ako. Kasi ganun ako dati mga kapatid, palamura ako dati mga kapatid. Pero yung pag-iingat ng Panginoon sa akin kahapon, grabe. As in, maglakbang ko na lang ganyan mga kapatid, nag-crash yung motor. Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng madisgrasya si Sergio Guerra. Mag-online seller pa ka mga kapatid, hallelujah! Pabor ng Panginoon nandun kasama ko mga kasabit. Sabi ng management, sige, extend ko yung leave mo. Hanggang 2 weeks pa ulit. Dahil hindi ka namin pwedeng tanggalin dahil sa absent mo is valid naman. Dahil maganda yung record mo dito sa company. Nagtatanong ako sa Diyos, bakit ako walang magulang tuwing ako ay nag-birthday. Pero ngayon mga kapatid, na-realize ko na kaya pala wala kang magulang mga kapatid. Dahil kung nandiyan sila, kasama ko sila mga kapatid, maaari ay hindi ko makikilala ang ating Panginoon. Kung hindi ako napunta kanila, Pastor Junari, hindi ko makikilala ang Panginoon mga kapatid. Kaya salamat sa ating Diyos. Talagang hindi po natin matarong ang kaisipan ng Panginoon mga kapatid dahil isang kabutihan pala yun sa akin dahil nung pagdating ko po doon, sumakit po yung tiyan ko. And then after that, sabi ko, napag-isipan ko pong magpa-check dahil hingi lang po sana ako ng gamot. And then after po noon, sabi po ng doktor, kailangan ko na palang maoperahan dahil sa gallbladder po. Medyo lumobo na po kasi siya, expand na po. And yung nakuha pong gallstone is ganito na po siya kalaki. Wala po akong naging symptom. Sabi po ng doktor, miracle po ang nangyari sa inyo dahil bakit wala kayong naramdamang symptoms, wala kayong naramdamang dapat daw po nagyayelo na daw po ako at saka nahihilo, nagsusuka. Pero wala po talaga akong naramdamang ganun mga kapatid. Nag-alala po yung anak ko dahil sabi po niya, Mama, saan natin pupulutin yung 150,000 na operation? Nagpapanik na po siya. Minsan po kasi mga kapatid, if on the spot ng problema natin, nagpapanik na tayo. Nawawala minsan yung tiwala natin sa ating Panginoon kasi hindi natin matarok yung plano niya sa ating buhay. And after that po, sabi ko sa anak ko, don't panic anak. God will provide. And after that po, 7 days po ako na naghihintay for my operation. Kasi ang inuuna po nila yung mga talagang critical na po conditions. Like yung mga usa-utak, yung mga puso, and yung mga appendix. Ako po, hinuhuli. Kasi wala naman daw po nakikita sa akin na super pain. Kaya parang, pero bakit po yung mga ibang pong katabi, gallbladder din po, is super pain po sila. As in, nag-aagony po sila sa pain. Pero ako hindi po talaga. And I glorify God dahil sa pinaramdam po niya na yun. And after that po, nung naoperahan na po ako, December 6, nung nasa recovery room, nandun na po yung pain mga kapatid. Pero before maoperahan ako, I pray to God na, Lord, sana pagpatulungin mo ako, dalhin mo ako in heaven. Ma-experience ko yung kapiling kita. Pero ang pina-experience ko ni Lord mga kapatid, yung super pain po na naramdaman ko, since binuksan nila ang tiyan ko, since kinakalkal po nila, naramdaman ko po lahat ng pain mga kapatid. Sabi ko, and then after pagtahi po, until nasa recovery po ako ng 5 hours, nararamdaman ko po yung pain. Hindi ko po alam kung Panginoon lang po ang aking tinatawag. Panginoon. Alisin niyo po ang pain na to. Pero alam niyo po ang nalagay sa isip ko mga kapatid. What more if we are in hell mga kapatid? Wala na pong pain reliever sa hell. Wala na pong matatawag kang mga pamilya. Wala ka nang matatawag na doktor.
napakahirap pala kung lalo pag if you're in hell, mga kapatid, mas lalo na ang mga pain na mararamdaman natin doon. Wala na tayong matatawag. Kaya habang nandito pa tayo, mga kapatid, tayo po'y maglingkod sa Panginoon at patuloy nating tawagin ang kanyang pangalan, mga kapatid, at patuloy tayong magpakabuti sa harap ng ating Panginoon. Nasa huli po ang pagsisisi, pero ipinapauna na po ng Panginoon natin, dito pa lang ang pagsisisi, mga kapatid. Maglingkod tayo, huwag tayong mag-backslide, mga kapatid. Patuloy tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. O hindi man sa hanggang mapatid ang ating mga hininga, maglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid.